Ayan, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, salamat sa Lord at tayo pong lahat ay nagtagumpay na naririto. Amen po ba? Amen po ba? Batiin mo yung nasa kaliwat kanan mo, sabihin mo, purihin ng Lord, nagtagumpay tayo. Amen? Amen. So, mga kapatid, meron po tayong bagong gagawin. Ano po? Ang unang bagong gagawin natin ay pag sinabi ko sa inyo na you are blessed, sasabihin nyo sa akin ay God bless you more. Okay? So, practicein natin. Ha? Okay? 1, 2, ready. You are blessed. Ayan, ulit. You are blessed. Ayan, kuha tayo ng kapartner at sabihin natin yun sa kanya. Okay? Okay na, partner. You are blessed. Okay. Okay, 1, 2, 3. Teka. Parang yung iba walang kapartner eh. Okay na partner niyo talaga. Okay, sige po. Pwede, tayo. Thank you, Lord. Kuha tayo ng kapartner. Ayan. Okay. Hanap tayo. Okay, sige. Lahat ba meron na? Dapat lahat meron, ha? Okay, 1, 2, 3. You. Amen. Praise the Lord. Hanap tayo ng isa pang kapartner. Ikot tayo. Ibang kapartner. Jessica na lang. Ibang kapartner. Okay, 1, 2, 3. Amen. Okay, last na po. Isa pa. Panghuli. Okay? Ikot tayo. Ikot. Okay na? Okay, 1, 2, 3. Amen. Praise God. Ayan po yung gagawin natin. Kasi usually, sinasabi natin, God is good. And all the time, God is good. Ngayon, babaguhin natin. Dadagdagan natin. Amen po ba? Ayan. So, praise the Lord doon sa ano. Kasi alam nyo, mga kapatid, kapag ka po nilinaw natin yung sinasabi sa Galatians chapter 3, verse 29, na lahat tayo, recipient na po tayo ng blessings na binigay ni Lord kay Abraham. Dahil nga po sa faith natin kay Jesus Christ. So kaya po we are blessed. Kaya kapag ka po meron kayong na nagpala sa inyo, bumati sa inyo ng hindi lang po God bless you. God bless you more ang inyong isasagot sa Kanya. Kasi blessed na siya eh. Amen? So, kung blessed ka na, hindi ka i-God bless. Kung hindi, i-bless ka more pa ng Panginoon. Amen? Amen. So, ngayon po ay August 9 at ang ating pong pag-aaralan ay makita po natin sa aklat po ng unang Korinto, chapter 15, verse 58. Ayan po, nasa atin na ring harapan. Sabi po dyan, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, katabi, hindi masasayang. So yan po yung tatandaan natin. Kapag tayo'y naglingkod kay Lord, nandyan pa ba tayo? Kapag naglingkod ka kay Lord, hindi masasayang. So yung pagpunta nyo po rito, kahit masama yung panahon, paglilingkod yan kay Lord. At hindi po yan masasayang. Amen? So ating pong paksa, pag-uusapan, servants of Jesus Christ, at ang ating i-discuss ay how and when do we serve our Lord and Savior. Okay? Magkaroon lang po tayo ng review. So ano-ano po ba yung ating programa ngayong 2026 dito sa ating main church?
Okay, tignan po natin. Number 1, meron po tayong Bible study every Wednesday na ating na pong nagagawa. Meron po tayong prayer meeting every Friday. Okay, nilagay ko po dyan ay 7 p.m. Pero ginawa na po natin yung 7:15 para yung galing po sa mga trabaho ay makahabol pa na atin naman pong nagagawa. Yung ating monthly prayer and fasting every last Saturday na nagagawa natin noon, pero ang ginawa po natin ay hindi na po muna natin yung ginagawa para po i-promote po natin yung pong pagkakaroon nung iba ng kanilang family devotion. Pang-apat na ating pong ginagawa ay nagkakaroon po ako ng mentoring at meeting doon po sa mga kapag ito pong January, March, May, July, September at November, ito po ginawa ko. Kaya po sa darating na next month, yung first Sunday, kausapin ko po uli yung outreach pastor. Sa second Sunday, yung worship team. Sa third Sunday, yung pong group leaders. At sa fourth Sunday, yung pong mga SGL. Pero sa month naman po ng February, April, June, August, October, and December po, yan, ang akin naman pong kakausapin ay yung pong decor committee, men's, youth, at saka women. Pero binago ko na po yun. Binaliktad ko. Yung pong women ay ginawa kong third Sunday at yung youth po ay ginawa kong fourth. Ang dahilan po kasi ngayon po ay second Sunday. So mayroon po silang kanilang fellowship. So ayoko pong magkasunod yon. Kaya ginawa po nating fourth yung pong mga youth. Ang panglima, yung pong ating Testimony Sunday ay tinawag po nating Loving Jesus Day. Na ang dahilan kaya po natin yung ginawang Loving Jesus Day ay dahil po sa team natin this year. Ano po ba yung team natin? Yung pong John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Pero next year, posible po mabago po yun. Kasi mababago po yung team natin next year. Pang-anim na programa po natin ay yung small group prayer huddle. Every 15 minutes po after ng gawain at ang ginaganap po natin yon during merienda na atin naman po ding nagagawa. Ang pampito po natin na programa ay yung follow-up po na nire-request natin gagawin ng mga SGL sa kanilang mga SGMs na hindi po masyadong nagagawa. At pangwalo, yung invitation po na gagawin ng bawat isa, hindi rin po natin ito masyadong nagawa. At pangsyam, yung family devotion. Once a week na pamumunuan po nung pong mga parents. Ilan pa lang po yung nakakagawa po nito. Hindi po lahat ay nakakagawa. At pang-10, every fifth Sunday, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na Thanksgiving and Family Day. Tapos na po natin yung March 29, pamuno ng children, May 31 sa pamuno ng youth. At ngayon darating na August 30, mga women's naman po yung pong coordinator. At sa November 29, ito po ay paalala sa mga men, kayo naman po yung coordinator. Okay? Meron po tayong ginanap na couples fellowship at nagawa po natin yon noong February 14 sa pamumuno ng mga men's and women's group. At meron po tayong pang-12 evangelistic Bible study na pamumunuan po ng mga dumadalo ng Bible studies na hindi po nating nagawa at ang plano po natin next year na lang po natin yon pupursue. Pang-13, yung group fellowship. Yung youth po, sila ay every second Sunday of the month na nagawa po nila. At yung mga men, ayan, nag-usap po kami noon, yung men daw po ay every fourth Saturday sa Villa Mirna at yun naman mga women, every fourth Saturday din dito sa baba na hindi po na tupad po yon. 14, yung Pastor's Appreciation Day po natin every church anniversary. So, yun po ay nagawa po doon sa Malbar, sa San Pedro at yun, hopefully magawa din sa Malbar at sa mga iba pang mga outreach natin. Pang-15,
na nitong nakaraang December, nagkaroon tayo ng Sharing Joy Every Christian Service through, yun po yung nagawa natin. At meron tayong exchange gift at raffle nung time na yon. Pwede po natin itong ulitin at pwede rin naman po itong ibahin. At pang-labing-anim po na ating programa, magtanim po tayo ng outreach church sa Bagong Bayan na sa pamumuno ni Pastor Luis. Na nagawa po natin yon. At sila po ay magdiriwang na ngayong darating na November ng kanila pong first year anniversary. Pang-17, yan, monthly ministry natin sa Marinduque. May ilang buwan po kami hindi nakakatuloy po doon. Pero pag may pagkakataon, ginagawa naman po. At pang-18 na ating programa, yung mga young adult, yamang wala po silang leader, ay in-encourage natin sila pa rin yung pong gumawa ng kanilang mga prayer huddle. Pero nag-request po sila sa pamumuno po ni Ruth na isama na lang po sila sa mga women's, na ginawa naman po na ngayon po ay kasama sila na mga women's. Yung 19, yan, programa natin, patuloy po nating binigay kay Ruth yung pong leadership ng sa children, at yun po ang patuloy niyang ginagampanan. At pang-12, yung men's group po, ay sinabihan natin na patuloy sila na siyang mag-aayos po nung pong mga silya tuwing bago at saka pagkatapos. Ayan, pasensya na kayo na hindi na po ninyo nagagawa kasi pagka may oras po ako, ay ginagawa ko po yan ng Sabado ng mas maaga po. Kaya hindi na po yun nagagawa ng iba. Pero pagkatapos po naman nagagawa po yun. At pang-21, yung ushering ministry ay nirequest natin tulungan ng decor committee. Kaya po mapapansin nyo, si Edna po dumagdag na doon sa kanila. At yung youth group, sinabi natin na tutulungan nila yung pong tutulong sila sa mga pagwawalis, paghuhugas ng mga dishes, at saka pagko-cover ng mga instrument na nagagawa naman po nila. Ayan po yon. So, ano-ano po yung kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayong August at September? Kasi sa October ay atin na pong anniversary. Meron po ritong ilan, kaya po kung kayo po ay nagsusulat, isulat po ninyo ito. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay yung pong follow-up na nire-request natin gawin ng mga SGL sa kanilang mga STM na hindi pa po talaga thoroughly na gagawa. At nakita ko po na at tinry ko pong sagutin na bakit hindi pa kaya nila ito natutupad. Kasi sa akin pong pagkaunawa, ang follow-up po ay kailangan ng 2 bagay. Una, paglaanan ng oras. Sabihin nyo sa inyong katabi, paglaanan ng oras. Okay, kung ikaw ay SGL at may responsibility ka mag-follow up, kailangan mo itong paglaanan ng oras. Oras para i-message siya at oras din kung kailangan ay bisitahin siya. Malinaw po yung sabi po ng mga taga-Efeso 5:16. Sabi po doon, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. So kaya po, mapansin nyo na talagang importante po sa pagpapalo up ang oras. Pero since na yung ating panahon ay marami pong mga kumukuha ng ating oras at yung mundo rin ay masyadong gumugulo, kaya po minsan nawawala tayo sa focus. Pero importante pa rin na kung tayo ay gusto nating matupad yon, maglaan talaga tayo ng oras. Mapansin nyo, pati po yung pong prayer huddle, kailangan din ng oras yon. Kasi yung iba, minsan gusto lang umuwi. So, kailangan sabihin natin, hindi, teka muna, sandali lang to, ilang minuto lang naman. Yon, oras. Pangalawa, kailangan din natin paglaanan ng budget. Bakit? Kailangan mo ng data para makapag-message ka. At kung pag-uusapan ay visitation, syempre, kung medyo malayo, hindi makukuha yun sa lakad. Kailangan mong sumakay at mamasahe. Pero ano po ang sabi ng Luke 6:38?
Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So kaya po tandaan nyo po yung pinag-uusapan natin, hindi nasasayang. Amen? Amen? Ang oras na inilaan mo sa follow-up, hindi nasasayang. Ang pera na ginamit mo sa follow-up, hindi nasasayang. Hello? Hello? Hindi nasasayang. Pangalawa na dapat nating pagtuunan ng pansin, yung pag-i-invite. Na-encourage natin ang bawat isa ay mag-invite. Naalala ko po doon po sa San Pedro, yung mga kabataan nag-invite ng kapwa kabataan. At kanina, sinabi ko po doon sa mga kalalakihan na isa sa mapapansin din natin na yung mga kalalakihan ay limited din ang number nila. Kasi nga po, ayan, kung kalalakihan ka, syempre may invite mo, kalalakihan din. So kaya maganda po na bawat isa sa atin talaga ay magsimula po talaga mag-invite. Amen po ba? Amen. Kaya ang talong, bakit po natin ito hindi natutupad? Alam nyo, yung pag-i-invite po ay kailangan ng inspiration at motivation. Alam nyo, kung tayo po ay nag-struggle sa ating pong mga personal relationship sa ating pong Panginoon, yun po yung dahilan kaya po tayo ay kulang sa inspiration at motivation. Siyempre, kung hindi ka inspired at hindi ka motivated, eh meron talagang Sabi po ng mga taga-Roma, chapter 1, verse 15, ito po yung tinatawag na inspiration. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Okay, pagka-inspired ka, kapatid, meron kang gustong i-accomplish. Amen? 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 Hello? Pero pagka hindi ka inspired, wala kang gustong gawin. Parang, lalo na pagka po, minsan medyo maraming hadlang at sagabal. Pero pag inspired ka, kahit may hadlang, kahit may sagabal. Lalo na, sabi po rito, ito po yung motivation ni Paul. Sabi niya, mga taga-Roma 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Mga kapatid, pasensya na po kayo, no? Pero ako po, hindi pa po ako born again nung ang tatay ko po ay mamatay. So, kasama yun sa aking lungkot. Mabuti na lang, yung lola namin, nasyaran po namin. At saka yung nanay. Ang problema din, yung aking kuya, ay pagka po nagkakaroon ng event, ay napapatanggap naman, pero hindi po namin sure kung talagang totoong tinanggap niya ang Lord. Kaya ngayon po, ako po ay nagpe-pray ng inspiration at motivation na yung aking ate. Kasi po yung ditchi ko, yung sinundan ko, saka yung kuya ko, wala na po sila. Mabuti po yung aking ditche, yung Emily, ay nakakilala sa Lord yun. So si Oli at saka yung ate ko, ay si Oli nakakilala din, pero yung ate ko, hindi po. Kaya po ako, yamang alam ko po na kapag ka po talaga hindi tumanggap kay Lord ay mapapahamak, ayun po yung ating pinapangaral, tinuturo, talagang gumagawa po ako ng paraan na sa dami ng aking ginagawa, talagang magkita kami ng ate ko. Hindi lang po namin masyadong nagawa nitong nakaraan kasi meron pong galing ng Japan na kinausap namin. Pero ngayong August, meron na po kami pinag-usapan na amin pong magiging pagkikita. At ina-encourage ko po kayo na gawin din natin yon sa ating mga mahal sa buhay. Isang bagay po ang wag po nating kalimutan kasi ang sabi po dito, yung mabuting balita kapag ka ibinahagi natin at tinanggap, maliligtas po yung ating babahaginan. So kung yun ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, at nakakilala ka kay Lord pero natakot ka, nahiya ka, hindi mo shinare sa kanya, kapatid, kahit na ang bait ng tao na yon, kahit na ang buti ng tao na yon,
Ang kaligtasan po ay, sabi po sa Bible, hindi po sa kabaitan o kabutihan. Ito ay sa grasya ng Panginoon. Kaya importante po na tayo po ay talaga pong ma-inspire at ma-motivate po na i-share po natin yung gospel at imbitahin natin sila sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Maliban po doon, mga kapatid, sabi po talaga na hindi lang po tayo kailangan ma-inspire, kundi magkaroon po tayo ng motivation. Hindi po, kailangan din natin ng concern at ng passion sa mga ligaw na kaluluwa. Importante po yun. Kasi mapapansin nyo, araw-araw nami-meet natin sila, araw-araw may mga katabi pa natin sa higaan, yung araw-araw yung iba talaga kausap pa natin sa cellphone o ka-message pa natin. Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain na kung hindi sila tatanggap kay Lord, hindi sila po maliligtas. So kailangan po tayo magkaroon ng tunay na concern sa kanila at passion dahil ligaw pa po sila. Ano pong sabi ng Lucas 9:25? Sabi po ng Lucas 9:25, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Mga kapatid, yung mga mahal natin sa buhay, nagsasucceed po yan. Yung iba nga may mga kotse pa. Yung iba nga ang gagara ng kanilang mga kagamitan. Magaganda yung mga bahay nila. Pero isang bagay yung dapat nating tandaan. Kahit pa dumami ang pera niyan, magkaroon pa ng billion niyan, pero yung kaluluwa naman niya, hindi talaga siya tumanggap kay Lord, sayang po. Amen? 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 So kaya po, bawat isa sa atin, mga kapatid, kung tayo po ay mag-share, hindi po yun sayang. Amen? 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 Kung tayo mag-i-invite at iintayin natin sila, hindi po yun sayang. Kahit pa pinamasahihan mo siya, kahit pa medyo minsan tinutulungan mo pa siya financially, hindi po sayang yun. Kasi paglilingkod po yun sa Lord. Amen po ba? Pangatlo na ating pong kailangan pagtuunan ng pansin ngayong taon na to ay yung pong family devotion. Ilan pa lang po yung talagang gumagawa nito. Ngayon ang tanong, bakit ilan lang ang gumagawa? Alam nyo mga kapatid, importante po, kasi sa Bible po mga kapatid, si Isaiah nabuksan yung kanyang mata at nakita niya ang Diyos. So importante na ang bawat isa sa atin ay, kaya po ito pinapagawa ng Lord sa atin, ay ito po ay meron pong benefits. Kaya hindi po natin paminsan ginagawa kasi hindi pa po nabubuksan yung ating mata. Ano po yung mga benefits? Ano po yung kahalagahan ng pagkakaroon po ng family devotion? Alam nyo, tandaan po ng bawat isa sa atin na ang bawat miyembro po ng ating pamilya ay importanteng magkaroon po ng alam sa salita ng Diyos. Kasi tayo po, nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Lord, iba po yung ating alam. So kung hindi pa po sila nakakakilala, iba rin yung kanilang alam. So nakakilala na tayo kay Lord, so kaya yung ating pong pananaw ay iba na po sa sitwasyon. Amen? 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 Hello? Ano po ang sabi ng Roma 8:28? God works for our good. Kaya lang, minsan, iba po yung ating na-experience. So, hindi natin nakikita, good ba yun? Katulad ko, nawala yung misis ko, good ba yun? Kung nawalan ka ng cellphone, good ba yun? Na nahihirapan ka, halimbawa katulad kala Edison, good ba yun na palagi na lang pag umuulan ay merong baha? Sabagay, sabi naman nila, di bale, pastor, kahit naman may tumutulo dyan, pag umuulan lang naman.
Paano pagka tuloy-tuloy yung ulan? Tuloy-tuloy din yung ano. Pero gano'n tayo minsan eh. Ang gusto lang natin, magaan, madali, at mabuti. Pero si Lord, anong sabi niya? All things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. So minsan, hindi natin nakikita na doon sa hindi maganda, may good yun na ginagawa sa ating character. Nandyan pa ba tayo? Na ginagawa sa ating faith. Nandyan pa ba tayo? Na ginagawa po sa ating perspective sa buhay. Pinaintulutan ng Lord yun para may, yung best sa atin ay ilabas niya na nakatago. Amen? Amen? Meron nga po nagsabi na kapag ka ikaw ay nabigo, hindi po yun ang katapusan. Pagka po tayo'y natalo, hindi po yun ang katapusan. Pagkakataon po yun para matuto tayo sa ating naranasan. Amen? Amen? So kaya lang, kapag ka hindi pa po nakakakilala kay Lord, o hindi alam nung anak natin, kahit nakakilala siya pero hindi siya nagbabasa ng Bible, iba po yung pagtingin niya sa sitwasyon. Andiyan pa ba tayo? So tayo, tinutulungan ng Lord kasi nagbabasa na tayo. And by the way, importante talaga nagbabasa ng Bible. At hindi lang po New Testament. Dapat binabasa din natin yung Old. Dapat binabasa natin. Kasi mga kapatid, nabubuksan yung iyong pagkaunawa, nabubuksan yung ating pong pagkaintindi na, ay, yun pala yung kalooban ng Lord. Ay, yun pala yung gusto ng Lord. At importante, na-empower po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga nung ating pong nakaraan na kilala na knowledge is power. Ini-empower po tayo kapag tayo may alam. Kaya po yung bata, pinag-aaral natin. Kaya po yung iba, nag-i-strive po sila. Why? Kasi knowledge is power. Na-empower ka pag meron kang alam. Amen? Ngayon, pagka po tayo po ay may alam, tapos yung anak natin ay kahit born again, ay iba yung kanyang alam. Hindi lang po siya, mga kapatid, na-empower, kung hindi ang nangyayari po, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na dispute o hindi pagkakaintindihan sa bahay. Hello? Hello? Kasi pagka ikaw, iba yung alam mo kasi galing sa salita ng Diyos, siya, kahit na born again siya, pero hindi siya nagbabasa ng Biblia, iba yung kanyang understanding. So maglalaban po yun. Naapektuhan ang unity sa bahay. Nandiyan po ba tayo? Hello? Kaya pag binasa po natin sa Bible, ang the best po na pagmumula ng unity ay yung pong knowledge ng Bible. Sabi po ng Romans 15:4-6, for whatever is written in earlier times was written to our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Now the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus, so that with one accord you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pagka po ang pinanggagalingan ng ating knowledge, ng ating understanding, ng ating discernment ay galing sa Word of God, hindi po yan mag-iiba-iba, hindi po yan magkokontrahan, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. At pagka po ganun, yung pamilya, hindi po lalaganap yung misunderstanding, hindi po lalaganap yung pong disrespect. Kasi bakit? Natatanggap po ng mga bata at natatanggap din ng mga magulang na hindi, iba yung kalooban ng Lord. Kaya yun ang dapat natin gawin. Maliban po doon, mga kapatid, dapat din nating tandaan na iba po talaga pagka meron kang alam. Sabi ng Deuteronomy 4:6, unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. So talaga pagka yung Word of God ay alam mo at ipinapamuhay mo, yun ang wisdom mo at understanding mo. Although yung iba ayaw nun,
Pero mga kapatid, yun po yung matuwid. Amen? Amen? Ano po sabi sa atin? Seek first His kingdom and His righteousness. So yung kalooban ni Lord, pag sinunod mo, yun ang righteousness ng Lord. At higit sa lahat mga kapatid, kapag po tayo ay talagang nag-aaral ng salita ng Lord, alam nyo, sabi ng Deuteronomy 8:3, tinuturuan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung mga bata, o yung iba nating kasama sa bahay, kapag ka po may mga difficulties, kapag ka po meron pong mga minsan ay kakulangan, makikita na nila na, hindi problema kung yung bahay ko walang second floor. Hello? Hindi problema kung ang bahay ko ay, ang dingding ko ay may butas o ang bubong ko may butas. Hindi yan problema. Kasi may panahon din ang Lord sa amin. Nandiyan pa ba tayo? Hello? Nandiyan pa tayo? Ang importante mga kapatid is meron kang bahay, meron kang pamilya na kasama mo doon sa bahay. So mababago yung pananaw mo. Hindi. Tinuturuan lang kami ng Lord na hindi lang ang buhay ay hindi lang sa magandang bahay, masarap na pagkain, magandang mga gadget. Nandiyan pa ba tayo? Ang importante ang buhay kung ako'y sumusunod sa Panginoon. Hello? 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 Yun po ang dapat na importante sa atin. Hindi, tulad ng ating pag-aaral ng karaan, hindi yung ating pangangailangan na natupad, kundi yung tayo'y nakasunod sa Lord. Dahil tandaan nyo, ang sumusunod kay Lord, darating ang panahon, darating din ang biyaya at pagpapala. Meron lang tamang panahon. Amen? Amen? So kaya po, mga kapatid, ang pagsisikap na magkaroon po ng devotion, ang pagsisikap na matutunan mo yung salita ng Diyos, na malaman ng pamilya, ng buong pamilya yung salita ng Diyos, hindi po yun nasasayang. Nagagamit nila yon sa pagdedesisyon, nagagamit nila yon sa pagharap sa mga pagsubok, nagagamit nila yon sa pagkakaroon ng tamang paningin sa buhay. Hindi po sila nawawalan ng kakontentuhan, kundi, di bale, may panahon si Lord sa atin. Ang importante, magtiyagalan tayong sumunod kasi hindi nasasayang. Amen? Amen. At isa na lang, yung group fellowship. Bakit po ito natin kailangan pagtuunan ng pansin? Nagagawa po ito ng mga youth, pero hindi po ito masyadong napagtutuunan ng pansin ng mga kalalakihan at mga kababaihan. At nung huli ko po sila makausap, nagkaroon po ng kasunduan na yung mga kalalakihan, ang mangyayari po ay tuwing third Sunday, so darating na Sunday, meron pong pag-uusap yung mga kalalakihan, fellowship kayo. At sa fourth Sunday, yung mga kababaihan naman ay meron pong fellowship. So, nagbigay ako ng programa kay Ping at saka kay Michael. So, sa darating po na ngayong August at sa darating na September, yon pagtutuunan natin ang pansin. Kasi yung October po, preparation na sa ating pong anniversary. So, ito po ngayon ang tanong. Ano po ba yung message ng Lord sa atin ngayong Sunday? Sabi po ng Romans 12:1, pakisabi sa inyong katabi, maglingkod ka sa ating Panginoon. Kasi yan po ang sabi ng Romans 12:1. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So, mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi lang po yung pagpipreach. Hello? Ang paglilingkod ay hindi lang po yung ginagawa po ng mga musician, na mga teacher na nagtuturo doon sa taas, mga backup o yung ginagawa po nung nagpa-PowerPoint. Ang paglilingkod ay hindi lang po yun.
Ang sabi po rito, which is your spiritual service of worship. So, gusto ko pong sabihin sa bawat isa, although mamaya ano natin na mas malinaw, gusto ko pong sabihin sa bawat isa na yung anumang ginagawa ng katawang ito, ng katawan mong yan, yun ang paglilingkod mo kay Lord. Ulitin ko po ano man po yung ginagawa ng katawan nating ito, yan ang ating service kay Lord. Ano po sabi? Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your body. Okay? Present your body. Kasi noon po, ang inihahandog, patay. Kaya ngayon sabi, living. So, ikaw yon. Pero ano po mga kapatid, sabi, ano man ang gawin ng iyong katawan na yan, yan ang handog mo sa Diyos. Amen? Amen? Pero higit sa lahat mga kapatid, sabi po sa Josue 24:15, encourage po natin na ang bawat pamilya din ay maglingkod kay Lord. Sabi po kasi ni Josue, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? 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 So, halimbawa, si Lani, nagsiserve kay Lord. Yung mga anak nila, nagsiserve kay Lord. Si Edison, nagsiserve kay Lord. So ngayon, ano ang ipapagawa nila kay Shine? Nag-uumpisa na po siya mag-serve kay Lord. Uma-attend po siya ng Sunday school. Pero maliban po doon, meron pang iba. Pero pasalamat po tayo kung tayo po ay kompleto. Amen? Amen? Na buo tayong dumadalo ng gawain. Alam ko, medyo masakit sa puso ng iba na meron pong ibang parte ng kanilang mga kasama na hindi po nila kasama sa gawain. At yun po yung maging prayer natin na, Lord, hindi lang ako. Amen? Amen? Hello? Hello? Kasi sabi po ni Josue, but as for me and my house. So ipanalangin natin mga kapatid na hindi lang tayo ang naglilingkod, kundi buong pamilya natin. Amen? 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 Ngayon, paalala sa ating lahat, tulad ng ating pong topic, na tayo po ay lingkod ng Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay servant ng Lord. At gusto nating sabihin na tuwing nagde-devotion ka, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Hello? Hello? Ulitin natin. Tuwing nagde-devotion ka, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing nagbabasa ka ng Bible, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing nananalangin ka, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing kayo ay nagkakaroon ng pamilya mo ng family devotion, kayo ay naglilingkod kay Lord. Tuwing dumadalo ka ng Sunday service, Bible study, prayer meeting, prayer huddle, group fellowship, yung meeting kay pastor, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing nagbibigay ka ng iyong ikapo, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing nag-involve ka sa mga special number, ikaw ay naglilingkod kay Lord. Tuwing kasama ka sa ushering, sa media, MC, worship, at yung dancers, sila po ay naglilingkod kay Lord. Tuwing naglilinis ka ng silya, tuwing ikaw ay nagwawalis, tuwing ikaw ay nagtatapon ng basura, at nagluluto ng merienda, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Tuwing may binibigay kang halaga, regalo o pagkain sa iyong pastor at sa mga kapatiran ng mga nangangailangan, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, saan ka man naroon, sa school man, sa work, sa community, paano ka mamuhay, magsalita, kumilos, umasal, alalahanin mo, kapatid. Ikaw ay lingkod ng Lord at kahit nandun ka, pwede ka maglingkod kay Lord. Tuwing ikaw ay mag-iisip, magsasalita,
sa iyong titignan, pinapanood, o sa iyong dinidesire o pinapangarap. Ginagawa ng iyong katawan, pinupuntahan ng iyong paa. Alalahanin mo, kasama lahat yan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? Ano po sabi? Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Amen? Hindi lang po tayo naglilingkod kay Lord tuwing tayo nandito sa simbahan. Hindi lang tayo. Naglilingkod kay Lord doon sa ating mga tahanan. Sa trabaho natin, sa eskwelahan natin, at maging sa ating community. Andiyan pa ba tayo? Naglilingkod tayo kay Lord. Kaya tayo po ay maging aware kung paano tayo umaasal, paano tayo nagsasalita, kung paano po tayo kumikilos at gumagawa. Amen? Amen? Paalala ko po doon sa mga kalalakihan kanina na mga kapatid, hindi lang po importante yung sinasabi. Kailangan po yung sinasabi, nakikita sa ating ginagawa. Amen? Amen? Kasi tayo mga Kristiyano, akala natin sa ating sinasabi ay madali natin sila mapapaniwala. Hindi po yun. Tandaan nyo mga kapatid, mas madaling tandaan yung nakikita kaysa naririnig. Hello? Kaya po, maging aware tayo. Kasi tayo'y lingkod ni Lord. Amen? Amen? Sumakay ka ng e-bike, sumakay yung lingkod ng Lord sa e-bike. Sumakay ka ng e-bus, sumakay ang lingkod ng Lord doon sa e-bus. Sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng Grab, sumakay ka ng kahit anong mga sasakyan, eroplano man yan. Lingkod ka ng Lord, sumakay yung lingkod ng Lord sa e-bike. Kapag nagsalita ka, nagsalita yung lingkod ng Lord. Kapag bumahing ka o ano man yung lingkod ka ng Lord. At kaya po maging aware tayo. Amen? Amen? Kung paano tayo mamuhay at kung paano tayo magsalita. Pangako po, mga kapatid. Ano po yung pangako sa mga nililingkod kay Lord? Tulad ng ating binasa kanina. Unang mga taga-Korinto, 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Sabihin niyo sa iyong katabi, magpakatatag ka. Sabihin mo rin sa iyong katabi, huwag kang matinag. Sabihin mo sa iyong katabi, maging masipag ka. Amen? Bakit? Sabihin mo panghuli sa iyong katabi, hindi kasi nasasayang yung ginagawa mong paglilingkod kay Lord. Amen? 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 Hindi nasasayang. Walang nasasayang. Amen? Amen? Yung pagpunta nyo rito, yung oras na nilaan nyo, hindi po yan nasasayang. Yung oras na ginamit mo sa pagbabasa ng Bible, sa pagpe-pray, hindi po yan sayang. Yung pera mong nilagay mo sa gawain ng Panginoon, hindi yan sayang. Kapatid, kapag kay Lord mo ginawa, hindi po yan nasasayang. Amen? 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 Kaya importante po, palagi mong paalalahan ng sarili mo. Kapag ka nakatingin ka sa at tapos medyo napapagod ka na, medyo parang nahihirapan ka at kung ano man yung parang humahadlang at pumipigil, kausapin mo sarili mo at sabihin mo, hindi sayang. Amen? Amen? Hindi sayang. Ano po yung sayang? Alam niyo yung buhay na ginagamit po sa pag-iinom, yun ang sayang. Hello? Yung buhay po na ginagamit sa pagsusugal, yun ang sayang. Yung buhay po na ginagamit sa aliw, yun po yung sayang. Pero yung ginamit sa paglilingkod kay Lord, hindi yun sayang. Amen? Amen? Nalungkot ka man, napagod ka man, nahirapan ka man, kapatid, hindi yun sayang.
lumigaya ka man. Nakamit mo man yung gusto mo, pero hindi naman yon paglilingkod kay Lord. Sayang yon. Amen? So paalala po sa bawat isa. Importante na ang Lord ang ating paglingkuran. Kasi sabi po, ano man ang ating itanim, siyang ating aanihin. So pag nagtanim ka kay Lord, hello, pag nagtanim ka kay Lord, hindi sayang yun. May bawi yon ni Lord sa iyo. Kaya po, paalala sa bawat isa. Kung tayo po ay nagsimula na maglingkod, kailangan tayong maging patuloy na maging mabuti at patuloy na maging tapat. Amen? Amen? Ito po sabi ng salita ng Lord. Sabi niya, Matthew 25:21, His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master." Wala na pong pinakamasaya na pagdating ng panahon. Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba tayo? Na pagkatapos natin at nakarating na tayo dun sa finish line, yung marinig mo kay Lord, well done. Naging mabuti ka, naging tapat ka. Halika, pumasok ka. At ibabahagi ko sa iyo ang aking kasiyahan at kagalakan. Wala na pong pinakamasaya. Kaya pakisabi uli sa inyong katabi, hindi sayang. Amen? Amen? Hindi sayang. Si Ricky, kapag ka po siya napupuyat, napapagod sa pagdadrive niya, pero dahil nag-drive siya, kumita siya, ano nangyari? Napag-aral niya yung mga anak niya. Hindi sayang. Amen? Si Edison, pag nagmamasa ng kahit napapagod siya, gano'n. Hindi sayang. Bakit? Natutustusan niya yung pangangailangan ng pamilya niya. Amen? Amen? Hindi sayang yung paggagwardya ni, hindi sayang yung pagpupuyat. Lahat ng ginagawa natin para sa pamilya natin, hindi sayang. Pero siyempre, higit sa lahat, pag ginagawa natin kay Lord, lalong hindi sayang. Amen? Kasi yung sa pamilya, may balik na maganda eh. Lalo kay Lord, may mas magandang balik. Amen? Walang pinakamasaya kundi yung sabihin ng Lord, halika, pasok ka. Dito. Pasok ka sa ikakasaya mo. Amen? Tayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon.